Nagtatrabaho ang kanyang ama sa isang construction company bilang isang foreman. Ang kanyang ama ay 55 anyos na. "Bye anak," tugon naman ng kanyang ama. Sabay halik sa labi ng kanyang anak na si Ellen. Nakapagtataka ang relasyon ng mag-ama. Hindi ito normal sa isang mag-ama na maghalikan sa labi. Si Ellen ay 19 anyos na at kakagraduate niya bilang kursong nursing. Maganda si Ellen, mabait na anak at hindi palalabas ng bahay. Kaya lutang na lutang ang puti at kinis ng balat nito. Dumagdag pa ang magandang tindig nito. Hindi naman katangkaran, ngunit nakakaakit ang kanyang katawan. Kaya palaging umaaligid dito ang kanyang dalawang tiyuhin na si Manuel at Joel, ang nakababatang kapatid ng amain ng dalaga. Si Manuel ay 52 na, habang si Joel ay 54 na. Mag-isang anak lamang si Ellen. Ang kanyang ina ay sumama na sa ibang lalaki at hindi na niya nakita mula ng 3 taong gulang pa lamang si Ellen. Pagkaalis ng kanyang ama, sa kabilang dako, makikita ang kanyang tiyuhin na si Manuel. "Tiyo, nandyan ka pala," wika ni Ellen. Lumapit ang kanyang tiyuhin. Sabay nagmano ang dalaga. Nakabaon ang mga mata ng tiyuhin ni Ellen sa magandang katawan nito. Nakasuot lamang si Ellen ng minisando na kulay dilaw na halos kita na ang pusod nito at high-waisted short kung saan mula sa sikat ng araw ay aninag ang bagay na yun. "Nandyan ba papa mo?" patanong na wika ng tiyuhin niyang si Manuel. Halos tumulo ang laway ng tiyuhin ng dalaga sa sexing katawan nito. "Ay, tito, kakaalis lang niya," nakangiti na wika ni Ellen. "Ganun ba? Sige, mamaya na lang pag-uwi niya," tugon ng tiyuhin niyang si Manuel. Hindi nagtagal, umalis na rin ang tiyuhin niya. Pagkaalis ng tiyuhin niya, nagdilig ng mga halaman si Ellen sa harap ng bahay nito. Pagkatapos, nagtungo ito sa rooftop habang nagsasampay ng kumot. Sa tapat ng bahay ng dalaga, mapapansin ang tiyuhin nito na si Manuel habang pinagmamasdan ito. Malaki talaga ang pagnanasa ng tiyuhin niya sa dalaga. Kaya sa loob ng isang araw ay nakakatatlo ito para paligayahin ang sarili. Pinagmamasdan nito ang sexing pamangkin. Matapos magsampay ng kumot si Ellen sa rooftop, nagtungo naman ito sa kusina at naghugas ng pinagkainan. Masipag talaga ang dalaga na si Ellen sa gawaing bahay. Kaya mas gusto niyang nasa bahay siya kaysa maglakwat siya. Kaya nananatili pa rin itong birhen sa edad niyang 19. Matapos maghugas ng pinagkainan ang dalaga, naupo ito sa may hapagkainan. Nagpahinga habang hinihimas ang leeg nito. Ilang sandali pa, lumipas, ay hinubad niya ang suot nitong apron. Hinimas-himas nito ang makinis na hita habang nakapikit ang mga mata nito. Sa suot niyang high-waisted short, kinapaka pa niya at hinawak-hawakan ang bagay na yun sa kanya hanggang sa gumapang ang isang kamay nito paakyat sa bagay na yun. Nag-umpisa siya na nilaro ang sarili. Ang kanyang magkabilang kamay ay hindi mapakali. Umungol ang dalaga. Hindi naglaon, inangat ng dalaga ang suot nitong kulay dilaw na minisando. Sabay hawi sa suot nito. Maganda ang hugis niyon. Sa kabilang banda, walang kaalam-alam si Ellen na nakasilip ang tiyuhin niyang si Joel sa likuran ng bahay nito, kung saan nakabukas ang maliit na bintana sa may kusina. Halos lumuwa ang mata ng tiyuhin niya sa nakita. Agad naman na may ginawa ang tiyuhin niya dahil sa init na nadarama nito. "Wow, talaga namang nakakaakit ka," pabulong na wika ng tiyuhin niyang si Joel. Lalo pang nanlaki ang mga mata ng tiyuhin ni Ellen nang tanggalin ng dalaga
Ang suot nitong high-waisted short kasabay ng panloob nito. Pagkahubad nito agad na inangat ng dalaga ang kanyang mga hita at inayos. Kitang-kita ang magandang bagay na yun. At doon ay malaya na pinasaya ng dalaga ang sarili nito. Umungol muli ang dalaga. Lalo pang nagiinit ang tiyuhin nito na si Joel. Kaya lalo pang bumilis ang ginagawa nito sa kanyang sarili mula sa likuran ng kanilang bahay. Langya, pabulong na wika ng tiyuhin niyang si Joel. Hindi pa nakontento ang dalaga. Tumayo pa ito sa pagkakaupo, tsaka tumalikod ito habang may ginagawa sa kanyang sarili. Muling napaungol ang dalaga. Halos naririnig ng tiyuhin niya ang mga ungol nito mula sa likuran ng bahay. Kaya't lalo pa itong nagiinit. Hanggang sa narating nga ng tiyuhin ni Ellen ang rurok ng paraiso. Langya ka talaga. Ang sexy-sexy mo. Wika ng tiyuhin ng dalaga na si Joel. Patuloy pa rin ang ginagawa ni Ellen sa kanyang sarili habang nakatalikod ito. Hindi nagtagal, natigilan ito at saka nito narating ang rurok ng paraiso. Muling napaungol ang dalaga. Mula sa kinatatayuan ng tiyuhin niya, agad itong umalis habang mabilis namang nagbihis ang dalaga na si Ellen. Kinaumagahan, pagpasok ng trabaho ng ama ni Ellen, nagmamadali nang umalis ng bahay si Ellen para mamalengke. Lutang na lutang ang kaseksihan ng dalaga sa suot niyang kulay puting backless shirt. Sa kabilang banda, sa may tabi ng kalsada, mapapansin ang dalawang tiyuhin ng dalaga na nag-uusap. Tol, nakita ko yung pamangkin nating si Ellen. May ginagawa sa sarili niya sa may kusina kahapon. Wika ng tiyuhin niyang si Joel. Ha? Talaga? Walang iya, tol. Dapat tinawag mo ko. Init na si Manuel habang kinukwento ng kapatid niyang si Joel ang ginagawa ni Ellen sa kanyang sarili. Grabe, kitang-kita ko talaga. Napaka-sexy niya. Kakaiba. Pag nakita mo yun, sigurado. Grabe talaga, tol. Pagmamayabang ni Joel sa kapatid na si Manuel. Hayaan mo, tol. Mamaya, may gagawin ako sa pamangkin nating yan. Mael pala siya, wika ni Manuel. Pansin sa mukha ng magkapatid ang matinding pagnanasa sa pamangkin nila. Kaya't habang nasa palengke ang pamangkin nila na si Ellen, inabangan nila ito na umuwi ng bahay. Nagpatuloy ang kwentuhan ng magkapatid na Manuel at Joel ng mga kabastusan tungkol sa pamangkin nila na si Ellen. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang pamangkin nila na si Ellen. Kikembot-kembot ang magandang katawan nito habang naglalakad. Tignan mo, tulo. Nakakapag-init talaga. Pabulong na wika ng tiyuhin niyang si Manuel habang nakatago ang dalawa sa may halaman. Oo nga, tol. Nakakapag-init. Pabulong na wika ng tiyuhin niyang si Joel. Tol, iba na tong nararamdaman ko. Init na ang dalawa sa sandaling iyon sa kanilang pamangkin. Lalo na nang inabot ng dalaga ang baso na may lamang juice sa dalawang tiyuhin niya. Bahagyang umangat ang suot nitong minisando kaya kitang-kita nila ang bagay na yon kay Ellen. Ellen, nakita kita kahapon. May ginagawa ka sa iyong sarili. Nandun ako sa likod ng kusina habang pinapanood kita. Nakangiti na wika ng tiyuhin niyang si Joel. Nagulat ang dalaga at halos hindi makatingin. Wika ni Ellen. Halos hindi ito makapagsalita at nauutal.
Normal lang yan, Ellen, iha. Pero mas mag-i-enjoy ka kung iba ang gagawa nito sa'yo. Ngiting aso na wika ng tiyuhin niyang si Manuel. Tama si Tito Manuel mo. Dapat makatikim ka na kasi 19 ka na. Natatawa na wika ng tiyuhin niyang si Joel. Halatang init na ang dalawa sa nangyayari. Hanggang sa hindi napigilan ng tiyuhin niyang si Joel ang sarili, kaya agad na nagtungo sa likuran ng dalaga. Tsaka agad na may ginawa dito. Ay, Tito! Ayoko! Sigaw ng pamangkin niyang si Ellen. Nakangiti naman ang tiyuhin niyang si Manuel habang nakaupo at pinapanood ang dalawa sa ginagawa. Mahigpit ang ginagawa ni Joel sa kanyang pamangkin hanggang sa mapatayo ito. Huwag kang maingay. Mabilis lang to, iha. Wika niyang tiyuhin niyang si Manuel. Mula sa pagkakaupo ng tiyuhin niyang si Manuel, tumayo ito habang may hinawakan sa kanyang pamangkin. Ayoko, Tito, sigaw ng dalaga. Hanggang sa sinunggaban ng tiyuhin niyang si Joel ang labi nito. Hinalikan niya ang kanyang pamangkin. Pagkatapos, inangat ng tiyuhin niyang si Joel ang suot nito na minisando. Bumulaga sa dalawang tiyuhin niya ang magandang bagay na yun. Hindi nakatiis ang tiyuhin niyang si Joel. Agad na may ginawa sa pamangkin. Habang ang tiyuhin niyang si Manuel ay pwersahan na hinubad ang suot nito na bulaklakang short. Ay, tama na! Nagpupimiglas at umiiyak na wika ng dalaga. Patuloy pa rin sa ginagawa si Joel. Habang ang Tito Manuel niya ay may hinahawakan naman sa dalaga. Ellen, nakakapag-init ka lang yaka. Nanggigigil na wika ng tiyuhin niyang si Joel. Hindi nagtagal, pinaupo ng tiyuhin niyang si Joel ang pamangkin na si Ellen sa bangko. Mula sa likuran ng dalaga ay may hinahawakan ang dalawang kamay nito habang hinuhubad ng Tito Joel niya ang suot nito. Nagsisisigaw si Ellen. Tumambad sa dalawang tiyuhin niya ang bagay na yun. Langya tol, ulam to, sigaw ng tiyuhin niyang si Joel. Grabe tol, sariwang sariwa pa, tugon naman ng tiyuhin niyang si Manuel. Sa pagkakataong iyon, halinang halina ang dalawa sa pamangkin. Halos tumagal ng 30 minuto ang ginawa nila sa pamangkin. At doon napaungol si Ellen. Hindi rin mapigilan ng dalaga na nagugustuhan nito ang ginagawa ng dalawang tiyuhin niya sa kanya. Pagkatapos pagsawaan ay may ginawa muli ang magtiyuhin sa kanya. Nagtanggal ng suot ang dalawang tiyuhin niya. Pagkatapos ay halinhinan na may ginawa sa pamangkin nila. Napasigaw si Ellen habang marahan na may ginagawa ang tiyuhin niyang si Joel. Tol, birhen pa talaga ang pamangkin natin, wika ng tiyuhin niyang si Manuel. Agad na may ginawa ang tiyuhin niya sa kanya. Sabay sa paggawa naman ni Joel sa kanyang pamangkin. Hanggang sa magawa na ni Joel ang balak nito sa pamangkin. Napaungol si Joel habang may ginagawa sa kanyang pamangkin. Hindi makapaniwala si Joel na magagawa niya ito. Ellen, kakaiba ka talaga, nakakapag-init ka, wika ng tiyuhin niyang si Joel. At doon, lalo pang bumilis ng bumilis ang ginagawa ni Joel sa kanyang pamangkin. Tama na. Ayoko na, masakit na. Nagmamakaawa na wika ng pamangkin. Sumunod naman ay si Manuel. Muli ay may ginawa sa pamangkin nila. Ganun din ang ginawa ni Manuel. Binilisan nito ang kanyang ginagawa. Napaungol din si Manuel. Kasabay ng mabilis na paggalaw ni Manuel ay mabilis din
ang ginagawa ng isang tiyuhin nito. Aray, tama na! Umiiyak na wika ni Ellen. Mag-aalas 4 na ng hapon ng mga sandaling iyon. Lalo pang bumilis ng bumilis ang ginagawa ni Manuel sa kanyang pamangkin. Hanggang sa hindi na nga napigilan ng tiyuhin niyang si Manuel ang ginagawa sa pamangkin. At doon, narating nito ang rurok ng paraiso. Hindi na nito naisip kung ano ang mangyayari sa pamangkin. Nangyaka, ungol ng tiyuhin niyang si Manuel. Ramdam naman ng pamangkin niya ang bagay na yun sa kanyang tiyo. Tol, bakit mo naman dun nilagay? Pabulong na wika ng utol nitong si Joel kay Manuel. Hindi na nga ako nakapagpigil, tol eh. Tugon naman ni Manuel sa kapatid. Pagkatapos ng dalawa sa kanilang pamangkin, binantaan ito na huwag magsusumbong sa ama nito. Huwag kang magsusumbong sa papa mo. Kung hindi, ipapakita ko mga video natin. Nanlalaki ang mga mata na wika ni Manuel. Hindi makapagsalita si Ellen habang wala itong suot at umiiyak. Hindi naglaon. Nagbihis ang dalawa, tsaka mabilis na umalis. Kinagabihan, maagang nakatulog si Ellen katabi ng papa nito dahil na rin sa pagod ng ginawa sa kanya ng tiyuhin niyang si Joel at Manuel. Mula maliit pa lamang si Ellen, sa papa na niya ito nakatabi sa pagtulog. Kaya hindi maiiwasan ng papa nito na may maramdaman. Ngunit sa matagal na panahon, ngayon lamang nakaramdam ng init ang papa niya sa kanya. Paano ba naman? Nakasuot pa rin ito ng mini sando at walang suot na panloob, mini short na halos kita na ang bagay na yun. Hindi na siya nakapagpalit at nakapagligo ng mga sandaling iyon. Ganun pa rin ang amoy niya dahil sa dalawang tiyuhin nito. Kaya naman, hindi nakapagpigil ang papa ni Ellen hanggang sa sinunggaban na niya ito ng halik sa labi habang ang isang kamay nito ay may ginagawa. Napaungol si Ellen. Nagmistulang ng tanggulay si Ellen ng gabing iyon. Walang lakas, kaya't kahit anong gawin ay okay lang sa kanya. Ilang sandali pa ay may ginawa sa kanyang suot. Tumambad ang magandang bagay na yun sa kanyang ama. Agad naman na may ginawa ang lalaki rito. Sige pa, ungol ni Ellen. Doon ay lalong ginalingan ng lalaki ang ginagawa. Pagkatapos, hinila ng lalaki ang suot nito. Pumulaga sa kanya ang bagay na yun. Dahil madilim ng mga oras na iyon, hindi na niya napansin kung ano pa ang itsura niyon. Doon ay may ginawa ang lalaki. Napaungol muli si Ellen. Hindi nagtagal ay inayos ni Ellen ang kanyang mga hita. Pagkatapos ay agad na may ginawa kay Ellen. Napapaungol na lang si Ellen habang hawak-hawak ang buhok ng lalaki. Nagpatuloy lamang ang lalaki sa ginagawa kay Ellen. Puro ungol na lang ang maririnig mo sa dalaga. Natigil sandali ang lalaki. Mabilis na may inalis sa kanyang suot at akmang may ipapagawa sa dalaga. Gawin mo, wika ng lalaki sa kanya. Nasa kama ang lalaki habang si Ellen ay may ginagawa. Napaungol ang lalaki dahil sa ginagawa ni Ellen. Ilang minuto ang lumipas ay ginawa na ng lalaki ang balak nito kay Ellen. Ellen, wika ng lalaki. Nagtaka ang lalaki dahil hindi na ito birhen. Ang alam nito ay wala pa itong nagiging nobyo simula noon. Walang kamalay-malay ang lalaki na ginalaw na ito ng dalawang kapatid niya na si Joel at Manuel. Lalo pang bumilis ang ginagawa ng lalaki kay Ellen hanggang sa narating nito
ang sukdulan. Napaungol ang lalaki. Pagkatapos niyang gawin iyon kay Ellen, ay nakatulog sila nang walang suot. Gabi ng Sabado, ng mga sandaling iyon, nang umuwing lasing ang papa ni Ellen, kasama ang dalawang tiyuhin niya na si Joel at Manuel. Nakaakbay sa dalawang balikat ng dalawang tiyuhin niya ang papa ni Ellen. "Papa, bakit kayo uminom ng sobra?" wika ni Ellen sa ama. Nakasuot na ng pantulog si Ellen, ang kanyang paboritong nightie na kulay lavender. Lutang-lulutang ang kaseksihan ng katawan nito sa kanyang suot na nightie. Birthday kasi ng kumari kaya napasubo. Tugon ng papa niya na halatang naparami ang inom. Ang dalawang tiyuhin naman niya ay kakaiba ang ngiti at tingin kay Ellen sa mga sandaling iyon. Mukhang may maitim na plano sa pamangkin nila. "Nasobrahan kanina, Ellen. Sabi ko tama na eh." Wika naman ng tiyuhin niyang si Joel. Kakaiba ang tingin ng papa ni Ellen sa anak niya nang makita ito na nakasuot ng nighties. "Halika na, matulog na tayo. May gagawin pa tayo," wika ng lalaki sa kanya. Nagulat si Ellen. Tuwang-tuwa naman ang dalawang tiyuhin niya sa narinig. "Ellen, matulog na raw kayo ng papa mo. May gagawin daw kayo." Paboritong wika ng tiyuhin niyang si Manuel. Tawa ng dalawang tiyuhin niya. Hanggang sa naupo sila sa sofa at naglabas pa ng alak ang kanyang tiyuhin na si Joel. Muling nag-inuman ang tatlo, ngunit nakasandal na sa sofa ang papa ni Ellen. "Halika nga, Ellen," tawag ng papa nito na tila may binubulong at may pinapagawa sa kanya. "Sige na, Ellen, gawin mo na," nakangiti na wika ng Tito Manuel niya. Hanggang sa hinila ng Tito Manuel niya si Ellen at pinaupo sa gitna ng dalawang tiyuhin niya. "Bakit? Ayaw mong gawin yun? Ayan o, andyan na sa harapan mo," ngiting aso na wika ng tiyuhin niyang si Joel. Hindi makatingin sa mata si Ellen. Hanggang sa nagsimula si Joel na hawakan ang binti nito. "Bakit? May nangyari na ba sa inyo nang?" "Sumagot ka," sigaw ng Tito Manuel niya. Persahan na sinakal ng Tito Manuel niya ang pamangkin. "Langya ka, sagot," muling sigaw ng tiyuhin niyang si Manuel. "Oo, may nangyari sa amin kagabi," nanginginig na wika ni Ellen. At tuluyan ng umiyak ang dalaga. Wala namang kaalam-alam ang papa ni Ellen sa nangyayari dahil sa sobrang lasing nito. "O sige na, gawin mo na yung pinapagawa niya. Bilis!" sigaw ng Tito Manuel niya. Tila sunod-sunuran naman si Ellen ng mga sandaling iyon. Mula sa pagkakasandal ng lalaki sa sopa ay pumunta si Ellen dito. At doon ay may ginawa si Ellen at sumunod sa utos ng dalawang tiyo niya. Nang makaramdam ng kakaiba ang lalaki, ay agad na inumpisahan ni Ellen ang dapat gawin dito. "Langya ka, Ellen. Ang galing mo pala." Init na wika ng Tito Joel niya. "Tama na yan. Kami naman," wika ng Tito Joel niya. Ilang minutong nakalipas, hinila siya ng Tito Joel niya at muli pinaupo sa sofa. Hinalikan ng dalawang tito niya ang bagay na yon sa pamangkin. Napaungol si Ellen. Hindi na masyadong pumapalag si Ellen ng mga sandaling iyon. Mukhang nagugustuhan niya ang ginagawa ng dalawang lalaki. Hindi naglaon, iniangat ng tiyuhin niyang si Manuel ang suot nito na nightie. Bumulaga sa dalawa ang bagay na yun at agad na may ginawa kay Ellen. Muling napaungol si Ellen. Halos pagsawaan na nila ang pamangkin. Dahil sa init na nararamdaman ng dalawang tiyuhin niya, mabilis na naghubad ang dalawa at akmang may gagawin na sa pamangkin. Agaw pansin naman ang bagay na yon sa dalawang tiyuhin niya. Agad na tumayo ang dalawa
at may ipapagawa kay Ellen. Hanggang sa halinhinan na sila na may ginawa si Ellen sa kanila. Ellen, ungol ng tiyuhin niya. Halos hindi na alam ng dalaga ang gagawin at kung sino ang uunahin. Sige pa Ellen, galingan mo, wika ng Tito Joel niya. Lumipas ang mga oras. Hinila ng Tito Joel niya ang pamangkin niya, tsaka pinatalikod. At may ginawa dito. Napaungol si Ellen. Enjoy na enjoy ang dalawang lalaki dahil sa ginagawa sa pamangkin nila. Pabilis ng pabilis ang ginagawa ni Joel, habang si Ellen naman ay may ginagawa kay Manuel. Ellen, ungol ng Tito Joel niya. Enjoy na enjoy si Joel hanggang sa maramdaman nito na narating na niya ang rurok ng paraiso. Tol, ikaw naman. Tapos na ako. Wika ng utol niyang si Joel kay Manuel. Agad naman na pumwesto ang Tito Manuel niya habang akmang may gagawin sa magandang dalaga. Pinilisan ni Tito Manuel niya ang ginagawa. Napaungol si Ellen. Ilang sandali pa tumigil si Manuel at pinaupo ang kanyang pamangkin. Sumasayaw at gumigiling ang dalaga mula sa kanyang harapan. Langya ka Ellen, wika ng Tito Manuel niya. Sa kabilang banda, tulog pa rin ang papa ni Ellen habang pinagpaparausan ang kanyang anak. Lalo pang bumilis ang pagsayaw ni Ellen sa harapan ni Manuel. Sige Ellen, galingan mo. Enjoy na wika ng Tito Manuel niya. Hindi naglaon ay narating ng Tito Manuel niya ang rurok ng paraiso. Napaungol ang Tito Manuel niya habang may hawak-hawak pa rin kay Ellen. Pagkatapos ng dalawa sa kanilang pamangkin, muli ay may pinagawa sila dito. Walang kamalay-malay ang papa niya na may ginawa na sila sa sariling anak niya. Habang kinukuhanan ng video ng dalawa niyang tiyuhin. Sige Ellen, bilisan mo. Nakangiti na wika ng Tito Manuel niya. Walang tigil sa pag-iyak ang dalaga. Lalo pang bumilis ang ginagawa ni Ellen. Patuloy naman sa pagkuha ng video ang dalawa. Binibidyo nito si Ellen at ang papa niya. Ilang minuto pa ang nakalipas ay narating ng papa ni Ellen ang rurok ng paraiso. Sige, namnamin mo yan. Tatadyakan kita dyan. Sigaw na wika ng Tito Joel niya. Wala nang nagawa pa ang dalaga, kaya ninamnam nito ang bagay na yun. Madaling araw na nang matapos ang ginawa ng tiyuhin nila kay Ellen. Kaya umuwi na rin ito. Nananatiling malaking sikreto ang relasyon ng dalawang tiyuhin niya sa pamangkin. Nagpatuloy ang paggalaw ng dalawa sa pamangkin hanggang sa nabuntis ito. Hindi alam ng papa niya at ng dalawang tiyuhin niya kung sino ang nakabuntis sa dalaga. Gayunpaman, nagmistulang para usan si Ellen ng 3 lalaki.